1, 2, 3, 4. You're the only answer to the darkness. You're the only right among the wrong. You're the only hope among the chaos. You are the voice that calls me on, louder than every lie, my sword in every fight. The truth will chase away the night. Your name is power over darkness, freedom for the captives, mercy for the broken and the hopeless. Your name is faithful in the battle, glory in the struggle, mighty, it won't let us down or fail us. Your name is power. Oh, your name is power. Hey, yeah. I know it is written, hope is certain. I know that the word will never fade. I know that in every situation, yes, I know you speak the power to prevail, louder than every lie, my sword in every fight. The truth will chase away the night. Your name is power over darkness, freedom for the captives, mercy for the broken and the hopeless. Your name is faithful in the battle, glory in the struggle, mighty, it won't let us down or fail us. Your name is power. Your name is power. When you speak, you scatter darkness. Light arrives and heaven opens. Holy Spirit, let us hear it. When you speak, the church awakens. We believe the change is coming. Holy Spirit, let us see it. When you speak, you scatter darkness. Light arrives in heaven opens. Holy Spirit, let us hear it. When you speak, the church awakens. We believe the change is coming. Holy Spirit, let us see it. Your name is power over darkness, freedom for the captives, mercy for the broken and the hopeless. Your name is faithful in the battle, glory in the struggle, mighty, it won't let us down or fail us. Your name is power over darkness. Your name is power in the chaos. Your name is power.
Mga awit 19, 1-6. Ang kaluwalhatian ng Diyos ay ipinapahayag ng kalangitan. Ang ginawa ng kanyang kamay, ipinapakita ng kalawakan. Sa bawat araw at gabi, pahayag ay walang patlang, patuloy na nagbibigay ng dunong at kaalaman. Wala silang tinig o salitang ginagamit. Wala rin silang tunog na ating naririnig. Ngunit abot sa lahat ng dako ang kanilang tinig. Balita ay umaabot hanggang sa dulo ng daigdig. Gumawa ang Diyos sa langit ng tahanan para sa araw. Tuwing umaga'y lumalabas ito na parang masayang kasintahan, tulad ng masiglang manlalaro na handang-handa sa takbuhan. Sa silangan sumisikat, lumulubog sa kanluran, walang nakapagtatago sa init nitong taglay. Joyful, joyful, we adore thee, God of glory, Lord of love. Hearts unfold like flowers before thee, opening to the sun above. Melt the clouds obscene in sadness, bright the dark come down. Giver of immortal gladness, fills us with the light of day. Rejoice, rejoice, Emmanuel, your love has come. Call us to rejoice in thee. See, rejoice, 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 Emmanuel, your love has come here to dwell. Rejoice. Rejoice, rejoice, Emmanuel, your love has come here to dwell. Mortals join the happy morning, reach the morning stars began. Father, love is reigning o'er us. Brother, love binds man to man. Ever singing, march we onward, victors in the midst of strife. Joyful music leads us onward in the triumph song of life.
stranger to touch their hearts of gold. Peace on the earth, goodwill to men from heaven's glorious King. The world thinks all their stillness reign to hear the angels sing. Still through the golden skies they come with peaceful wings unfurled, and still their heavenly music flows through all the weary world. In metaphor with man hears now the love song which they bring. Oh, hush the noise and cease the strife, and hear the angels sing. Glory to God in the highest, glory to God evermore. Goodness, great Lord for all. The melody breaks through the silence. Christ the Savior is born. Jesus, the love song of God. Isaiah chapter 9 verse 6. For to us a child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulders, and he will be called Wonderful, Counselor, Mighty God, and Everlasting Father, Prince of Peace. Oh, glory to God in the highest, glory to God evermore. Goodness, great Lord for all. Melody breaks through the silence. Christ the Savior is born. Jesus, the love song of God. Glory to God. Glory to God in the highest, glory to God evermore. Goodness, great Lord for all. Hey, melody breaks through the silence. Christ, our Savior is born. Jesus, the love song of God. Jesus, the love song of God. You're the love song. Lord, you're the love song. You so love the world. You're the love song.
Mga kapatid, mga kaibigan, magandang araw pong muli sa inyong lahat. Purihin po natin ang Diyos sa panibagong araw na ito na Kanya po ibinigay sa atin, na atin pong muling ginagamit upang siya po ay mapapurihan, mapaglingkuran, worship. At the same time ay atin pong din pasalamatan ng Panginoon sapagkat ito po ay isang panibagong opportunity upang makapag-aral ng Kanya pong mga salita. Last Sunday, bilang panimula po ng ating expository preaching mula po sa liham ni Apostol Pablo sa mga taga-Galacia, ay atin pong tinunghayan ang Galatians chapter 1 verse 10. At doon po ay atin pong nakita na pag-usapan na marami po sa mga mananampalataya sa mga churches doon po sa rehiyon ng Galacia ang mabilis na nagsitalikod sa mabuting balita. Nagsitalikod po sila sa Diyos at madali po sila nahikayat ng mga nagpapakalat ng ibang magandang balita. Binigyan pansin po ni Pablo na tanging sa habag at biyaya lamang ng Diyos maliligtas ang tao at wala na pong ibang mga requirements. At sabi nga po natin sa ating pag-uusap last Sunday, binigyan po din ni Apostol Pablo sa panimula pa lamang ng kanya pong liham kung ano po ang ibig sabihin po ng magandang balita o ng gospel. So as a quick review, balikan po natin yung pong Galatians chapter 1 verse 4. Ang sabi po diyan, inialay ni Hesukristo ang kanyang sarili para sa ating kasalanan ayon sa kalooban ng ating Diyos Ama upang mahango tayo sa kasamaang nagahari ngayon sa sanlibutan ito. At kung bibigyan po natin ng pansin ang natitirang bahagi po ng chapter 1, ang konteksto po ay ganito, hindi po magawang atakihin na mga nagsusulong po ng reliyong Judaismo, ito pong mga ipinapangaral, ito pong si Apostol Pablo. Hindi po nila ito mahanapan ng butas. Kaya ang kanila pong ginawa ay yung pong ang pinunteriya po nila ay yung pong karakter ito pong si Pablo. Ano po ang kanilang ginawa? Inakusahan po nila si Pablo na ito po hindi nagkaroon ng magandang pagbabago sa kanyang buhay. At para po sa kanila, mas lalo pa daw po siyang naging malala kaysa nung hindi pa po siya nagiging tagasunod ng Panginoong Hesukristo. So character assassination po ang ginamit nila panglaban dito kay Apostol Pablo. At dinagdag pa ho nila na ang kanya po daw mga mensahe ay motivated lamang ng kanya pong pagnanais na maging sikat o maging kilala sa halip po na mabigyan po ng kaluguran ang ating pong Diyos. So bilang tugon po sa mga naging akusasyon sa kanya, ginamit po niya ang bahaging ito ng kanyang liham upang ipaliwanag sa mga churches kung paano nga po siya naging apostol ng ating Panginoong Jesus. At kung ating pong susuriin ang bahaging ito ng kanyang pagdedepensa sa akusasyong ibinato sa kanya, ay makikita natin na dahil po sa magandang balita, dahil po sa gospel, natutunan po niyang bigyang pahalaga ang Diyos kaysa anumang sasabihin sa kanya ng tao. Ito ay isa rin pong magandang paalaala sa ating ngayon, mga kapatid, mga kaibigan, na hindi tayo kailanman magiging mga epektibong tagapaglingkod ng ating Panginoong Jesus. Hindi po tayo magiging good example of a servant of Jesus Christ kung tayo po ay higit po nating pahalagahan ang mga sinasabi ng ibang tao tungkol sa atin kaysa sinasabi ng mga salita ng ating Panginoon. Mga kapatid, let us always desire Jesus. Ang ating pong i-desire ay walang iba kundi ang ating Panginoong Yesus. Bakit? Siya po ang bida sa tunay na magandang balita. Hindi po ibang tao ang bida. It is Jesus Christ. So, mas hingin po natin ang approval ng ating pong Diyos kaysa approval po ng ibang tao. Approval po ng ating mga kaibigan, kaeskwela, mga kasama sa opisina, sa mga katrabaho, at maging ng ating po mga kapitbahay. At pangalawang bahagi po ng ating pong serye dito po sa Aklat ng Galacia, bibigyan naman po natin ng pansin sa araw na ito ang chapter 2.
At papamagatan po natin itong sama-sama para sa magandang balita. Tunghayan po natin ang sinasabi ng Galatia, Kabanata 2, mga talatang 1 hanggang 9. Galatia, Kabanata 2, talatang 1 hanggang 9. Makalipas ang 14 na taon, muli akong pumunta sa Jerusalem kasama si Bernabe. Isinama ko rin si Tito. Bumalik ako sapagkat inihayag sa akin ng Diyos na dapat akong pumunta doon. Nakipagpulong ako ng sarilinan sa mga kinikilalang pinuno ng iglesia at inilahad ko sa kanila ang magandang balitang ipinapangaral ko sa mga Hentil. Ginawa ko ito dahil ayaw kong mawalan ng kabuluhan ng aking ginawa at ginagawa pa. Kahit na isang Griego ang kasama kong si Tito, hindi nila pinilit na magpatuli ito, kahit may ilang nagkukunwaring mananampalataya na nagtangka ng gayon. Nakihalubilo sila sa amin upang manmanan ang kalayaang taglay natin kay Kristo Jesus, upang kami muli nilang maalipin. Hindi kami nagpailalim sa kanilang kagustuhan kahit isang saglit, upang maingatan namin para sa inyo ang tunay na kahulugan ng magandang balita. Ngunit walang idinagdag sa aking ipinapangaral ang mga kinikilalang pinuno, hindi mahalaga sa akin kung sino man sila, sapagkat walang itinatangi ang Diyos. Sa halip, kinilala nila na ako'y pinili ng Diyos upang mangaral ng magandang balita sa mga Hentil, tulad ni Pedro na pinili naman upang mangaral ng magandang balita sa mga Hudyo. Ang Diyos na nagbigay ng kapangyarihan kay Pedro na mangaral sa mga Hudyo, ang siya ring nagbigay sa akin ng kapangyarihang mangaral sa mga Hentil. Nakita ni na Santiago, Pedro at Juan na mga kinikilalang haligi ng iglesia na ako'y talagang binigyan ng tanging tungkulin na ito, kaya tinanggap nila kami ni Bernabe bilang mga kamanggagawa. Pinagkasundaan namin na kami sa mga Hentil mga ngaral at sila namay sa mga Hudyo. Tayo po ay sandaling lumapit sa Panginoon sa maikling panalangin. Heavenly Father, kami po ay muli nagpapasalamat sa iyo sa araw na ito sa kapahayagan ng iyong salita mula po sa Galatia, Kabanata 2, mga talatang 1 hanggang 9. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataon na muli po naming mabalikan yung pong liham na isinulat po ni Apostol Pablo doon po sa mga churches doon po sa rehiyon ng Galatia. Dalangin po namin muli, Panginoon, na kung paano niyo po kami sinamahan sa mga nakalipas po na linggo ng aming po pag-aaral ng ipong mga salita, ganun din niyo po kami samahan sa araw na ito, Panginoon. Buksan niyo po, Panginoon, ang aming po mga puso't kaisipan, Panginoon, upang ganap po naming maunawaan ang mga mensaheng nakapaloob dito. Nawa po, Lord, ay patuloy niyo po kami bigyan ng karunungan, hindi lamang po, Panginoon, ang pangunawa, Panginoon, kundi bukas na puso, Panginoon, na handang tanggapin, Panginoon, ang anumang mga katotohanan na nakapaloob dito po sa iyong mga salita. Nang sa gayon ito po, Panginoon, ay makita sa aming po mga pamumuhay. Muli, Lord, salamat po sa iyong pong paggamit ng iyong pong mga salita upang kami po, Panginoon, ay mas lalong lumalim sa aming pananampalataya sa iyo. Amin pong ibinabalik ang lahat ng papuri at pasasalamat sa lahat ng ito sa tanging pangalan lamang ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Sa mga premarital session na akin pong hinawakan in the past, madalas ko pong itinatanong sa mga magkasintahan na magpapakasal yung kung gaano na po nila kakilala ang isa't isa at ano po yung nagiging motivating factor kung bakit po sila nagpapakasal. Siyempre po, ang madalas po nilang kasagutan ay halos kilala na po nila ang isa't isa. At ang reason po kung bakit po sila nagpapakasal ay dahil sila daw po ay nagmamahalan o nag-iibigan. Pero siyempre dahil alam pong very generic po yung ganong sagot, ay ako po ay humihingi ng further explanation ng kung ano po talaga yung pong things o ano po yung bagay na nagbabind sa kanila upang sila po ay magpasyang magpakasal. At kung kadalasan po nga nilang sagot, magmamahalan o pag-iibigan, pero sinasabi ko nga po, again, tuklasin ninyo kung ano yung something common na nagbabayin sa inyo. Kasi sabi nga po ng iba,
Ang sagot po ng iba po, compatible daw po sila sa halos lahat ng bagay. Perfect match, ika nga kaya po sila nagpapakasal. Pero ang sagot naman po ng iba, para daw po silang aso't pusa, pero nagtataka sila kung bakit daw po sila patuloy pa rin nagmamahalan sa isa't isa. So kapag ganun na po ang sagot, ang binibigyan ko po sila ng assignment na tuklasin po yung pong bagay na nagbabind po sa kanila. Kung ano po yung nagsisilbing glue na nag-uugnay po sa kanila. I know that something binds them. Hindi po pwedeng wala. Mga kapatid, naitanong na po ba ninyo sa inyo po mga sarili kung bakit ka bahagi ng JWSBC family? O kung ikaw naman ay mula sa ibang kongregasyon, naitanong mo na ba sa iyong sarili kung bakit ikaw ay bahagi ng church na iyong kinabibilangan? Maaari pong magkakaiba ang inyo pong sagot, ngunit tiyak akong mayroon pong mga rason, mayroon pong mga reason. Ephesians chapter 5, mula po sa Epeso, Kabanata 5, it teaches us that God's design for husband and wife is to stick as a glue. Same thing with the church. With Jesus as the heart of the gospel, we should stick with Him as our head. Kayun din naman syempre, kailangan din po na tayo rin po ay nag-i-stick sa mga kapatiran na bumubuo naman ng bigger body of Christ. Mga kapatid, God is glorified when people in His church stick with one another. Ang tanong ay kung ano po ang pinakamabisang pamamaraan upang ang body of Christ ay magkaroon ng malalim na pagsasamahan o sila po ay mag-stick as a glue na katulad din po ng design ng Diyos sa mga mag-asawa. Dito po sa Galatia, Kabanata 2, mga talatang 1 hanggang 9, ipinakikita po ni Apostol Pablo na bagamat ang kanya pong authority ay hiwalay po sa church doon po sa Jerusalem, siya naman po ay kaisa ng iba pang mga apostol kung ang pag-uusapan po ay ang gospel. Again, para po kay Pablo, ang pagkakatawag po sa kanya sa ministry ay hindi po mula sa mga tao, kundi ito po ay direktang tawag mula sa ating Panginoong Hesukristo, mula po sa Diyos po. At idagdag pa po natin yung katotohanan na hindi po yung Jerusalem Church ang nagsugo kay Apostol Pablo para mangaral sa iba't ibang mga lugar, para po sa kanya po mga missionary journey, kundi ang nagsugo po sa kanya, ang nag-send po sa kanya, ay yung pong church doon po sa Antioch, na kung saan ay ito po yung church na nabuo noong ang mga mananampalataya sa Jerusalem ay nagsitakas dahil po sa kanila pong pinagdaanang persecution doon po sa early times po ng New Testament Church. Ano po ang binibigyan din dito ni Pablo? Magkakaiba man po ang kongregasyon. May mga hindi man magandang pinagdaanan sa nakaraan, magkakataliwas man po ang personalidad, ang mga mananampalataya o ang mga believer ay nagkakaroon po ng pagkakaisa kung gagamitin po ang gospel bilang binding key. Ito po yung magsisilbing susi na magiging daan upang magkaroon po ng pagkakaisa ang lahat ng mga mananampalataya. Sama-sama para sa magandang balita. Upang ganap po natin itong maunawaan, hayaan po natin sagutin ng Galatians chapter 2 verse 1 to 9 ang sumusunod po na mga katanungan. Una pong katanungan, bakit kinailangang muling magbalik po ni Pablo doon po sa Jerusalem? Again, bakit kailangang muling magbalik ni Pablo sa Jerusalem? Dito po sa mga talatang 1 hanggang 2 ng Galatia, Kabanata 2, ito pong sinasabi, makalipas ang 14 na taon, muli akong pumunta sa Jerusalem kasama si Bernabe, isinama ko rin si Tito. Bumalik ako sapagkat inihayag sa akin ng Diyos na dapat akong pumunta doon.
nakipagpulong ako ng sarili na sa mga kinikilalang pinuno ng iglesia at inilahad ko sa kanila ang magandang balitang ipinangaral ko sa mga hintil. Ginawa ko ito dahil ayaw kong mawala ng kabuluhan ang aking ginawa at ginagawa pa. Rewind po tayo sandali sa chapter 1. Sa verse 18 ay ating pong mababasa na a few years ago ay nagpunta po itong si Pablo sa Jerusalem kung saan ay nakasama po niya roon si Pedro sa loob ng 15 araw. Pumunta siya doon at sa ilang pang mga lugar upang idepensa yung pong pagkakatawag sa kanya bilang apostol. At dito po sa chapter 2, verses 1 and 2, after 14 years, ay muli po siyang bumalik doon po sa Jerusalem. Makalipas po ang 14 na taon, matagal-tagal din po itong panahon. Sapagkat, po yung dahilan, nalaman po niyang may mga taong nanggugulo sa church. Mga taong nagsisimula pong manggulo at nagtuturo na yung pong circumcision o yung pong pagtutuli at pagsunod sa kautusan ni Moses ay kailangan. Requirements po sa kaligtasan na hindi po sapat ang pananampalataya sa Panginoong Hesus upang ang isang tao ay magkaroon po ng ganap na kaligtasan. Ang mga ganong katuruan po ay maihahalin tulad din po natin sa ngayon sa mga katuruan o sa mga nagtuturo po na requirement pa po sa kaligtasan ang mga mabubuting gawa na kailangan para ka maligtas, faith plus works po. Balik po tayo sa katanungang bakit bumalik si Pablo doon po sa Jerusalem. Bakit hindi na lang po niya hinayaan ang mga nanggugulo at nagpatuloy na lamang po sana siya doon po sa kanya pong ginagawang pangangaral ng salita ng Diyos o ng gospel sa iba't ibang mga lugar. Bumalik po siya dahil alam po niyang kalooban ng Diyos na siya po ay gumawa ng paraan upang hindi po magpatuloy yung pong kaguluhang nangyayari doon po sa mga churches, doon po sa rehiyon ng Galacia. Ayaw niya pong masira yung pong church doon po sa lugar. Noong nagpakita sa kanya ang Panginoong Hesus doon po sa daan patungong Damasco, na ating pong pwedeng balikan doon po sa Acts chapter 9, hindi po doon nagtapos yung pong pangungusap sa kanya ng Diyos. Lumipas man po ang mga panahon, ang Diyos po ay patuloy na nangusap sa kanya kung ano pa ang mga dapat pa niyang gawin. Ako po'y naniniwala na yung pong mga bagay na narinig niya po mula sa Diyos ay bunga na kanya pong mataimtim na pananalangin sa Diyos. Yung pong lagi niyang pagbibigay ng panahon sa Diyos. Kaya po naririnig niya ang tinig ng ating Panginoon. Nagbalik po siya sa Jerusalem, hindi po dahil ipinatawag siya ng mga apostol upang managot sa kanila. Nagbalik po siya sapagkat yun po ang ipinagagawa sa kanya ng ating Panginoon. Yun po ang kalooban ng Diyos sa kanya pong buhay. Yes, pursuing unity in the church is God's will. Kung tayo man po ay nagpupursue, naghahangad ng pagkakaisa sa loob ng iglesia ng ating pong Panginoon, ito po ay kalooban ng ating Panginoon. May mga pagkakataon, na tayo po, bilang mga Baptist, kilala po tayo sa ating pong stand autonomy of the local church. Pero may mga pagkakataon na kailangan din po nating makialam sa iba po nating local churches, lalo na po kung ang gospel po ay kanila pong iniiba na o binabaluktot na. Bumalik po si Apostol Pablo doon sa Jerusalem dahil alam po niyang wala siyang itinatago sa kanino man. Wala po siyang inililihim sa kanino man. Wala po siyang dapat itago. Ang buhay po niya ay lantad sa marami. Hindi po siya nagkunwari,
Kung ano po ang ipinasasabi ng Diyos, yun po ang sinabi niya. Kaya nang pumunta po siya sa Jerusalem, ano po ang kanyang ginawa? Nakipagkita po siya muna sa mga apostol. At hindi po niya agarang ginawang pampubliko yung pong issue na kanya pong nabalitaan. Kinausap niya po muna yung pong mga leader ng pong church doon po sa Jerusalem. Si Pablo po ang gumawa ng hakbang upang hindi masira ang pagkakaisa ng church doon po sa Jerusalem. Sapagkat maliwanag para sa kanya na sayang ang pagpapagal kung magkakawatak-watak ang tunay na iglesia ng Diyos. Ginawa po ni Pablo ang lahat upang patibayin ang pananampalataya ng mga Kristiyano kahit alam niya po na in the past ay meron po siyang issue doon po sa mga tao sa lugar na iyon. Unang application po na pwede po natin isapamuhay mula po sa unang bahagi ito ng Galatians chapter 2. Hindi po madaling humarap sa kontrobersya ngunit kung ito po ang nararapat para magkaroon po ng pagkakaisa sa katotohanan ng gospel, dapat itong gawin. Sa body of Christ na ating pong kinabibilangan, kapag napag-alaman po natin na mayroon na pong nangangaral ng taliwas sa mensahe ng tunay na gospel, kung mayroon na pong nangangaral ng faith plus works o may iba pong requirement ang kaligtasan maliban sa Panginoong Hesus, let us be courageous, maging matapang po tayo. And let us be confident na harapin po sila na mayroon pong pagmamahal na ang layunin po ay maibalik sila sa tamang katuruan at hindi po upang makipag-away sa kanila. Again, ano po? Upang maibalik sila sa tamang katuruan at hindi po upang sila ay ating pong awayin. Gayunpaman, gayon din po ano po mga kapatid, magpasalamat din po tayo sa Diyos sa mga matatapang na Kristiyano na nanindigan para sa katotohanan in the past. Kung hindi po nanindigan itong pong si Pablo, anong church po kaya mayroon tayo ngayon? Magpasalamat din po tayo kay Lord dahil po sa paglipas ng panahon ay may mga iba't ibang mga tao pa malibang kay Pablo na nanindigan at hindi po hinayaang masira ang tunay na meaning ng gospel. Pasalamatan po natin ng Diyos para sa mga taong katulad po ni Martin Luther na namuhay po noong 16th century na buong tapang na ipinaglaban ang gospel of grace kontra sa talamak na katuruan ng isa pong dominanteng relihiyon na nagtuturo po patungkol sa kaligtasang nabibili ng tao sa pamamagitan ng mga gawa o nababayaran na po yung napapalitan po ng charity works, ng pagbibigay, ng pag-aabuloy. So, pasalamatan po natin ng Diyos sa ganun pong mga tao na ginamit niya in the past. At alam po natin na ang Diyos po ay patuloy pa rin pong gumagamit ng mga tao sa kasalukuyang panahon upang manindigan sa katotohanan po ng gospel na nakasaad dito po sa banal na kasulatan. Pangalawa po, ano po ang karakter ng mga taong nanggugulo? Talatang 3:5, ang sabi po rito, kahit na isang Griego ang kasama kong si Tito, hindi nila pinilit na magpatuli ito. Kahit may ilang nagkukunwaring mananampalataya na nagtangka ng gayon, nakihalubilo sila sa amin upang manmanan ang kalayaang taglay natin kay Kristo Jesus, upang kami muli nilang maalipin. Hindi kami nagpailalim sa kanilang kagustuhan, kahit isang saglit upang maingatan namin para sa inyo ang tunay na kahulugan ng magandang balita. Ano po makikita natin na karakter ng mga tao ng gugulo? Based po sa mga talatang ito. Sila po ay yung po mga nagpapanggap o mga huwad na mananampalataya. Nagpapanggap, huwad na mananampalataya. Bagamat sinasabi po nilang sila po ay mga Kristiyano, ngunit sa katotohanan, hindi po sila mga tunay na Kristiyano.
Sila ay mga huwad na kapatid, mga nagpapanggap na kapatid kay Kristo. Again, ngunit ang totoo po, sila ay mga instrumento ng dyablo upang wasakin ang church. Sila din po ay lihim na ipinapasok sa mga churches. Hindi po sila isinugo ng mga apostol. Sa halip ay lihim po nilang ipinasok ang kanila po mga sarili, na mayroon po silang mga kakaibang agenda. Sa pagpasok po nila sa mga churches, ay mayroon po silang personal na interest. Sino po nagpasok sa kanila? Sino pa po kundi ang ating pong kaaway? Ito po ang babala mismo ng Panginoong Hesus sa Mateo 24:11. Ang sabi po roon, marami ang magpapanggap na propeta at ililigaw ang mga tao. At halos ganito rin po yung pong paalaala. Ito pong si Pablo doon po sa aklat po ng mga gawa, Kabanata 20, mga talatang 28 at 30. Kaya't ano po ang dapat natin gawin? Kailangan po natin maging mapagbantay. Maging mapanuri po tayo sa mga taong pumapasok sa loob po ng church. Lalo na kung sila po ay pagdating po doon ay mayroon na po sila mga bit-bit na mga katuroan mula po sa mga kongregasyon na kanila pong pinanggalingan. Ingat po tayo mga kapatid. Bakit po? Ikatlong karakter po, sila po ay nanggugulo at naninira. Nanggugulo at naninira. Pinipilit po nila tayong ibalik sa pagkakaalipin sa kasalanan. Ayaw na ayaw po ng ating kaaway na taglayin natin ang tunay na kalayaan. Yung pong kalayaan kay Kristo. Ayaw po yan ng kaaway. Ayaw po yan ng dyablo. Dahil po diyan, we must be aware that the enemy, our enemy, is always at work in corrupting people's mind. Hindi lamang po yung po mga isipan ng mga hindi pa mga mananampalataya, but even us na mga mananampalataya ng Panginoong Jesucristo. Nagdo-double time ang dyablo para po i-corrupt ang ating po mga kaisipan. At gumagamit po siya. Gumagamit po ang kaaway na mga tao na pumapasok, lihim niyang ipinapasok sa mga churches, even sa panahon po natin ngayon. Life application number 2. Kung may mga taong nagiging dahilan upang tayo po ay magulo, upang tayo po ay guluhin, upang tayo po ay magkawatak-watak, manindigan po tayo ng sama-sama sa malinaw na mensahe ng gospel at ipakita sa kanila ang ating mga buhay na patotoo. Kung may mga tao o bagay na nakaka-impluwensya sa ating lumayo sa biyaya ng Diyos, sama-sama po nating labanan ito. At dahil alam natin na maraming tao ang lito at hindi alam ang katotohanan, sama-sama rin po nating ipahayag ang mensahe ng kaligtasan, ang tunay na magandang balita. We must live, act, and speak in such a way that will point out to the reality of the gospel. Huwag po natin bigyan ng dahilan ng ibang tao o ang ating kaaway na magkaroon ng dahilan upang sabihin nila na hindi totoo ang gospel of grace. Dahil kung hindi po ito makikita sa atin at hindi po natin ito pinaninindigan, tayo po ay nasusway, madaling masway ng mga ibang aral, hindi po natin ito mapapanindigan sa kanila. Mga kapatid, hindi man tayo maging tulad po ni Pablo na harap sa mga taong nagtuturo ng maling katuruan, na maling relihiyon o filosofiya sa buhay. Ngunit mayroon po tayong magagawa. Manindigan po tayo ng sama-sama para po sa magandang balita. Kaya nga po, kung may nagtatangkang sirain o baguhin ang tunay na magandang balita, mamuhay po tayo
ayon sa gospel. Manindigan at gawin ang lahat para po sa ikapananatili nito at alang-alang po sa marami pang mga tao na nangangailangan nito. Kasi po pag ito po ay nabaluktot, tayo po ay natangay at ito po ipinasa natin sa iba, kawawa rin po ang ibang tao. Huwag po natin silang hayaan na may makita pong butas. Yung pong ating pong mga detractors, huwag po natin silang hayaan na mayroon po silang makitang butas sa ating mga kilos at pananalita. Kapag sinabi natin sa kanila ang mensahe ng pagkakatawang tao ng Panginoong Yesus, huwag din po natin silang bigyan ng pagkakataon, ng opportunity na masabihan nila tayo ng, totoo ba yung sinasabi mo? Bakit parang iba ang aking nakikita sa iyong buhay? Mga kapatid, mga kaibigan, kapag sinabi po natin sama-sama para sa gospel, ang pinag-uusapan po natin dito ay hindi lamang po yung pagiging malinaw sa atin ng mensahe ng Ebanghelyo. Hindi lamang po yung essence ng meaning, hindi lamang po yung lalim ng meaning. Kundi dapat po, nakikita rin sa atin, ito po ay ating pong pinangahawakan. Dapat po ay kasama rin dito ang ating pong mga buhay bilang mga patotoo. Nakikita po sa ating mga buhay yung pong patotoo ng gospel. Patotoo ang pagiging mga tunay na tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo. Katulad nga po ng aking binanggit kanina, doon po sa gospel, sino po ang bida? Ang Panginoong Yesus ang bida. Ang ating pong pangatlong katanungan, sino ang mga may karapatan upang mangaral ng magandang balita? Sino ang mga may karapatan upang mangaral ng magandang balita? Dito po sa mga talatang 6 hanggang 9 ay ating mababasa. Ito po sina Pedro, Santiago at Juan ay kinilalang maging tagapangaral ng salita ng Panginoon o ng gospel para po sa mga Hudyo. Samantalang itong sina Pablo at Bernabe ay napagkasunduan naman pong maging tagapangaral para po sa mga Hintil. Basahin po natin ang sinasabi po sa talatang 8 hanggang 9. Ang sabi po rito, ang Diyos na nagbigay ng kapangyarihan kay Pedro na mangaral sa mga Hudyo, ang siya rin nagbigay sa akin ng kapangyarihang mangaral sa mga Hintil. Nakita ni na Santiago, Pedro at Juan na mga kinikilalang haligi ng iglesia na ako'y talagay binigyan ng tanging tungkulin na ito, kaya't tinanggap nila kami ni Bernabe bilang mga kamangkagawa. Pinagkasunduan namin na kami sa mga Hintil mga ngaral at sila naman ay sa mga Hudyo. So dito po ay naging malinaw po sa isa't isa na sila po ay kapwa mayroong karapatang mangaral. Kung paanong naging malinaw sa ibang mga apostol ang misyong ibinigay sa kanila ng Diyos, ay gayon din po kalinaw kay Pablo ang misyong ibinigay naman para sa kanya. Yes, naging malinaw sa lahat na ang gospel of grace ang dahilan ng kanilang pagkakaisa. Kung bakit po sila na-unite dahil po sa gospel. Same thing with us today. Our local church will be a divided church without the gospel that binds us together. Kahit ano pa pong ganda ng samahan, maaari po itong mag-collapse anytime. Kahit sabi mong sanggandikit, talaga pong BFF, best friend forever, pwede po itong atakihin ng kaaway. Pwede po itong mag-collapse anytime. But with the one and true gospel na ating pong sama-samang ipinahayag, na nagsisilbi po nating bigkis, tayo po ay hindi basta-basta magkakahiwalay. Hindi po tayo kayang basta pagbagsakin ng ano po mga issue sa buhay dahil po sa gospel na nagbabind po sa atin together. Yes, maaari din naman po na tayo po ay magkahiwa-hiwalay physically
Lalo na po kung ang iba po sa atin ay malilipat ng tirahan o kaya naman po ay makakapagtrabaho sa ibayong dagat. Yet, sa kabila po ng ganoong mga magiging kaganapan na posible nga po mangyari, we can stand together in preaching the gospel to all. Here, there, and everywhere. Saan man pong dako tayo dadali ng Diyos, magkahiwa-hiwalay man po tayo physically, pero tayo po ay nagkakaisa pa rin sa pagpapahayag ng gospel. Ito nga po yung nagbabind sa atin together. Ano po? Kung saan man po tayo naroroon o dinadala ng Diyos, tiyak na lagi po niya tayong bibigyan ng pagkakataon na may i-share ang gospel sa mga taong ating makakasalamuha. Yes, again na po, maaaring physically apart na kagaya po ng nangyari sa pagitan ni Pablo at iba pa mga apostol, magkakahiwalay po sila, yet binded po sila ng one true gospel na kanila pong ipinangaral saan man po sila pumunta, kung saan man po sila naroroon. Life application number 3, share the good news. Share Jesus' story and live like Jesus lived. Mamuhay po tayo na katulad ng pamumuhay na ipinakita ng Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, as a church, our calling is to stand together for the gospel. Ano po ang dapat natin gawin? Tumayo tayong magkakasama para sa gospel. Katulad po ng tali ng isa pong walis tingting na madalas po natin naririnig na ilustrasyon, ano po, hayaan natin na yung pong gospel message na ating pong tinanggap, ating pong pinangahawakan, ang siya pong magtali sa atin o magbind sa atin upang sa paglilingkod at pamumuhay ay patuloy tayong maging magkakasama. Oo, mayroon tayong pagkakaiba sa isa't isa, magkakaiba po ng personalidad, magkakaiba ng estado sa pamumuhay, magkakaiba ng prinsipyo, pinaniniwalaan, magkakaiba po ng pananaw sa buhay. Ngunit again, ano po, pinag-iisa po tayo ng magandang balita. Let us stand together for the gospel. Let us stand together in preaching the whole gospel. The whole gospel message to all. Sa lahat po ng tao. Tulad po ng isang papel na mayroon pong glue, huwag po nating hayaan na isang bahagi lamang po nito ang mayroon pong pandikit. Dapat po, gawin po natin itong magkabilaan sa lahat po ng bahagi, ano po. Kaya kapag lumapit po sa atin ang ibang tao, o kung lalapit naman po tayo sa kanila, sa mga hindi pa mga mananampalataya, they will be attracted to this glue. Yung pong bagay na nag-uugnay sa atin. Ano po ba yung bagay na nag-uugnay sa atin? Yung pong gospel. Gawin po nating attractive yung pong gospel na ating pong pinaniniwalaan, ating pong pinapanampalatayanan, ating pong pinangahawakan. Sa gayon po, makikita nila kung ano po ang meron tayo at kung bakit kakaiba ang ating pagkakaisa. Tataka po sila, anong meron ang mga tagasunod na ito ng Panginoong Jesucristo? Bakit sila nagkakaisa? Gayong magkakaiba naman sila ng pag-uugali. Magkakaiba naman sila ng antas sa lipunan. Magkakaiba naman sila ng pananaw sa kanilang mga buhay. Again, ang gospel na nagbabayin sa atin ang siya magiging dahilan upang ang mga tao ay patuloy na maakit, na sumunod, maniwala doon sa gospel na ating ipinapangaral. Sama-sama para sa magandang balita. Sama ka na, kapatid. Tayo po muling lumapit sa Panginoon sa panalangin. Salamat po, Panginoon, sa iyong mensahe na nakapaloob dito sa Galatians chapter 2, verses 1 to 9. Sama-sama para sa magandang balita. Salamat po, Panginoon, sa napakagandang istorya, Panginoon, na pinagdaanan ng mga naunang mananampalataya ng panahon nila Apostol Pablo, nila Pedro, at ang iba po nila mga kasamang mga apostol,
nasa kabila po ng mga issue na kanila po mga pinagdaanan. Sila po, Panginoon, nagkaisa. Pinag-isa mo sila, Panginoon, dahil sa gospel. So Lord, salamat po sapagkat yung gospel na amin pong natanggap ay hindi lamang po nagbigay po sa amin ng kaligtasan, kundi ito rin po, Panginoon, ang nagiging daan upang kami po, Panginoon, ay patuloy na magkaroon ng pagkakaisa ng mga kapatiran dito po sa kongregasyon aming kinabibilangan. Salamat po, Panginoon, sapagkat alam po namin na sa magkakaiba man po namin mga personalidad, magkakaiba mga pag-uugali, Panginoon, binded po kami ng gospel. Ang aming pong dalangin, Panginoon, maging matapang po kami, Panginoon, na ito po ay ipamuhay, ihayag, ipakita po sa ibang tao, Panginoon. At kami po, Panginoon, ay naniniwala, Panginoon, na sa mandako niyo po kami dinadala o dadalhin, Panginoon. Bibigyan niyo po ng tapang, ng lakas ng loob ang bawat sa amin, Panginoon, na maging tagapahayag ng magandang balita na amin po tinatamasa. Lord, salamat po. Binabalik po namin ang lahat ng papuri at pasasalamat sa lahat ng iyo pa po mga gagawin sa amin po mga buhay. Ang kapayapaan, kagalakan at kapangyarihan Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo na dulot ng ating pagtanggap ng magandang balita ay patuloy nawang sumaatin, hindi lamang ngayon, kundi magpakailanman. Amen. Magandang araw po mga kapatid. Pagpalahay po tayong lahat ng ating pong Diyos.
of green. You lead me by the still waters. You restore righteousness to me. Though I walk through the valley, I will fear no evil thing, for you are with me, God.